Hey, what's up mga Kais Master? Magandang araw at kumusta kayo? Ito mga idol, mainit-init pa. Carl James Martin gustong sapakin si Mark Anthony Luntayaw, aka Silver Boys. Oh my goodness mga idol, bakit nga ba niya sasapakin to mga idol? So ito kasi si Silver Boys, no, walang pakundangan na binabatikos ngayon yung Iglesia ni Cristo na nagsasagawa ng rally ngayon sa Pilipinas. Dahil itong Iglesia ni Cristo hindi na nagustuhan yung mga nangyayari sa Pilipinas. Tsaka ito namang si Silver Boys mga idol, kung makakomento, akala mo naman talaga may alam. So maraming nagsasabi na itong mga grupo ng mga vlogger na mga bayaran kasali ito, pero wala naman tayong ebidensya mga idol, kaya mahirap sa tumbukin. Yan ay hearsay lang. Hindi natin alam kung totoo, kung bayaran ba talaga to o hindi. Pero base sa kanyang mga komento mga idol, kumbaga wala talaga siya pakundangan, kinikriticize niya yung ginawa ng iglesia, no. So ito ang mahirap kay Silver Boys, no, Mark Luntayaw, kasi nga dapat ikaw, nasa demokrasya tayo, irespeto mo yung opinion ng bawat tao, bawat grupo, at karapatan naman nila magsagawa ng rally kapag di nila gusto yung nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ang ugat ng rally mga idol ay yun nga, yung transparency, pananagutan na halos wala namang nakasuhan. Tapos yung nakasuhan pa yung si Senator Dante Marcolita na kung tutusin hindi naman siya nagnakaw, yung tinanggap niya daw na 75 million ay regalo naman yun, hindi yun kumbaga donasyon yun para sa kampanya niya. So anong masama doon mga idol? So siya pa ngayon makasuhan ng plunder. Kaya panggigipit talaga yung nangyayari ngayon sa mga kumukontra sa administrasyon, no? At tinuturing, basta kumontra sa administrasyon, tinuturing nilang Duterte supporters. Kaya itong si Martin hindi na nakapagpigil mga idol, no? Sabi nga niya, nakatikim naman ng suntok si Mark Anthony Luntayaw. Kasi daw, susuntukin niya daw talaga, hindi siya puro salita. Kasi wala daw tigil kakabanggit ng INC. Ito namang si Silver Boys kasi, ginagamit niya yung mga issue para magka-views siya. Lahat ng issue na against, kumbaga lahat ng issue na binabatikos yung administrasyon, sinasakyan niya kahit wala naman talaga siyang personal knowledge mga idol. Basta lang siya magkakomento kahit wala naman siyang alam sa batas. Sa bagay, may Google naman. Kaya itong tao na to, masasapak talaga to ni Martin kapag hindi to tumigil, di ba? Hayaan mo, ikaw pulpul ka, hayaan mong mag-rally yung Iglesia ni Cristo. Total, may permit naman yan sila. Karapatan ng bawat isa maghayag ng nararamdaman kasi demokrasya tayo. Kaya hindi mo pwedeng pigilan yung mga gusto nilang gawin. Sinasabi niya pa, sila daw magkapatid ni David, magkaiba sila ng sinusuportahan. Healthy debate lang daw sila at pagalingan ng opinion. Sa'yo hindi naman opinion yung ginagawa mo eh. Opinion ba yung sa'yo na hinusgahan mo na parang kayo lang yung tama at lahat ng kumontra mali, di ba? O, tama ba yung ganun? Paano ka makipagdebate sa ganyan tao na sarado ang utak, di ba? Mahirap makipagdebate sa tao na sarado yung utak na feeling niya siya lang yung tama at lahat mali. So ngayon, makakatikim ka ng suntok ngayon. Tapos ito pa mga idol, nakakatawa. Meron pa siyang diversion tactics na ginawa. So sa ibang video ko na babanggitin yung mga idol. Ano ba yung diversion tactics na ginagawa niya mga idol? Dinadivert niya yung kwento para makalimutan yung post ni Martin, makakalimutan yung kumbaga makakalimutan yung alitan nila ni Martin. Kaya gumawa siya ng good news para kay Martin mga idol. Sabagay good news naman talaga, pero imbis na hindi niya pa gawin yan, ginawa niya na para matakpan yung galit ni Martin o matakpan o makalimutan ng tao yung post ni Martin. Pero hindi na makakalimutan yun mga idol kasi isa lang kasi ibig sabihin yan, pati mga boxer sa MP promotion nakukupala na sa kanya. Hindi lang makapagsalita kasi respeto nila kay Gibbons, no, kay Manny Pacquiao, no. Pero base sa post ni Martin, halos lahat na siguro ng boxer ng MP promotion nabubuisit na sa kanya. Sila siguro magsayo baka si Angkas nabuisit na rin yan sa kanya siguro dahil sa ganyang style niya. Siyempre, bawat tao iba-iba yung paniniwala kasi nga pagdating sa pulita, itong gunggong na to, wala naman siyang alam, pero kung makakomento, akala mo naman talaga professor or political analyst talaga tong gunggong na to, marami namang nagsasabi na bayaran daw to. Daw lang to ha, baka ako naman kasuhan mo dol. Okay lang, di ba? Bayaran daw to, pero hindi wala, nga gaya ng sinabi ko, wala tayong kasiguraduhan mga idol. So hanggang doon na lang mga idol at abangan nyo ang sinasabi kong diversion tactics na para makalimutan yung galit ni Martin at hindi mapag-usapan.